tawag sa pagsamba. Mula sa mga awit 22, versikulo 27 hanggang 28. Ganito po ang mga sinasabi. Mga bansa sa lupay kay Yahweh magsisibaling. Lahat ng mga lahi maalala siya't sasambahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala. Nagahari siya sa lahat ng mga bansa. Amen. Tayo po'y manalangin. Magandang umaga po aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po Panginoon na kami binantayan niyo sa magdamag na aming pagtulog. Salamat din po Panginoon at patuloy na ngayong umaga ibigyan niyo kami ng buhay, ng hininga. Sana nga po Lord, patuloy na kami bigyan niyo ng kalakasan at ingatan sa lahat ng oras Panginoon. Patuloy Panginoon na sinasamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy Lord na wala kaming magagawa kung wala kayo sa aming piling. Tunay Panginoon na sa iyo po namin pinamamahala ang aming buhay, ang aming ikinabubuhay, gayon din ang aming kaligtasan Panginoon. Patuloy Lord, nagpapasalamat po kami na sa kabila ng pandemic na ito ay kayo nag-iingat sa amin. Hindi nyo inahayaan na kami inyong mga anak ay mahawa sa COVID-19, Panginoon. Salamat nga po, Lord, sa umagang ito at patuloy na kami po ay nagsama-sama sa pananambahan pananambahan sa bahay, Panginoon. Patuloy, Lord, na sana nga po kami patawarin niyo sa lahat ng mga kasalanan na gawa namin, na isip, na isalita, Panginoon. Sinadya man po ito o hindi, Panginoon. Tunay, Panginoon, na inaangkin po namin na kami pinatawad mo na. Salamat Lord, salamat. Kaya hindi naman, sana nga po ibuksan niyo ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng mga mabuting balita ng mga salita mo na ihahayag sa amin, ibibigay sa amin ang aming pagsalita. Salamat po Panginoon, patuloy na ito'y may pamuhay namin sa aming kapwa Panginoon. Patuloy Lord na binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, walhati, kapangyarihan, magpakailanman. Ito po ang aming panalangin may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.
Isang pinagpalang pagsambahay po sa ating lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon sa naging matagumpay na pagdiriwang ng ating church anniversary. Pasalamatan din po natin ang ating mga naging speakers sa buong buwan, ang mga naging servants po, ang church council officers, ang ating pong historian sa paghahanda ng presentation sa ating anniversary. Ganon din po ang ating nurture chair sa pag-aasikaso sa atin pong mga fundraising. Pasalamatan din po natin ang mga naging manggagawa ng ating iglesia na nakibahagi sa ating pagdiriwang at bumati sa atin sa ating anibersaryo. Ganon din po, salamat din po sa mga kapatid na nagkaloob na po ng everybody's birthday. Naging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ang Diyos po ang magbalik ng masaganang biyaya at pagpapala at patuloy na lubusin ang inyong pong kagalakan. Patiin din po natin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. May 3, Joselito Melia, Miles Joseph de la Cruz, Wilfredo Napa. May 5, Armand Gonzalez. May 6, Sandy Crisostomo, John Patrick Araneta. May 8, Maria Teresa Napa, Jonathan Mina. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon at ingatan sa bawat araw. Matiin din po natin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang wedding anniversary. May 6, Kuya Kaloy and Ate Emily Manyo. Masaganang biyaya at pagpapala ang patuloy po ninyong tanggapin at patuloy kayong buklorin ng pag-ibig ng ating Diyos. Maraming salamat po. Happy anniversary mga kapatid! Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Namiss ko po kayo nung nakaraang mga linggo. Tayo po ay magbasa sa aklat ng Daniel, Kabanatang 5, talatang 25 hanggang 28. Ito ang nakasulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang kahulugan, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong paghahari, sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel, tinimbang ka at napatunayang kulang. Peres, ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Media at Persya. Ipinaliwanag ni Daniel kay Haring Belsasar
kung bakit lumitaw ang mahiwagang kamay at nagsulat ng mga salita sa pader. Habang masayang nagkakainan at nagiinuman, ay itinaas ni Belsasar ang sarili laban sa makapangyarihang Diyos sa pamagitan ng pag-inom sa gamit ng templo at pinupuri ang mga Diyos-Diyosan na gawa sa bato, kahoy at bakal. He ignored the lesson of humility learned by the former king Nebuchadnezzar. He insulted God rather than glorify Him, and so God sent a message by carving words into court's wall. Nagdesisyon ng Diyos. God had Belshazzar's number and it fell short. Pinilangan at kapos. God weighed Belshazzar and he came up light. Tinimbang at walang bigat. God would therefore divide Belshazzar's kingdom to the Medes and the Persians. Hinati at nawalan. Sinasabing walang makaliligtas sa timbangan ng Panginoon. Walang palakasan, walang suhulan, o paggamit ng koneksyon. Pantay-pantay ang pagtingin sa atin ng Diyos. Walang naililihim o naitatago sa Kanya, parehas ang Kanyang hatol. Kaya kapag tinitingnan ko ang rebulto sa harap ng Supreme Court, at napapaisip ako, bakit may piring ang mata nito? Naitanong ko tuloy kung ano ang tawag dito. Lady Justice pala ang tawag dito. It is a well-known symbol of our justice system. Lady Justice is always wearing her blindfold. The blindfold represents our justice system being blind to a person's wealth, power, gender, and race. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, walang pinoproteksyonan, sa totoo lamang. Kahanga-hanga. Ang mga Kristiyanong kahit na mataas ang tungkulin ay hindi nagsasamantala. Higit na matimbang sa kanila ang buhay na magpakailanman na pangako ng Diyos. Pinili nila ang tama at mabuti kahit mahirap at maraming hadlang. Nagsakripisyo alang-alang sa ikabubuti ng kapwa at naglingkod sa Panginoon na walang kondisyong hinihingi. Dapat ito ang ginagaya. Kapag ganito ang ginawa mo, panalo ka. Tanong, paano ang iba? Panay ang gawa ng masama? Hindi naman napaparusahan Judgment by an evil thing is many times delayed. Some day or two, some century or two, but it is sure as light, it is sure as death. Ang sinulat na ito ni Thomas Carlyle ay katulad ng sinulat ni J.A. Fouad. Injustice and falsehood may be long-lived, but doomsday comes to them at last. Kaya nga, napakahalaga ng papel ng tatlong institusyon upang maturuan at maayayos tayo. Home ang tahanan, school ang paaralan, church ang simbahan. Ang pagbibigay diin ng spiritual at moral values ay paglalagay ng matibay na pundasyon sa buhay. Sa tahanan ay dapat hutukin ng mga bata. Sa paaralan ay paglalagay sa isipan ng kaalaman at pagmamahal sa bayan. Sa simbahan ay pagtatanim ng kabutihan sa puso. Ngunit nasaan ang mga magulang, guro, at mga pastor at diakonisa
na magtsatsaga nito kung ang karamihan ay abala sa kanilang paghahanap na ikabubuhay at kung hindi gagampanan ng kanilang tungkulin. Isang simpleng paggunita ang ating itanong sa ating sarili. Kapag tinimbang kaya ako ng Panginoon at kulang, paano yon? Isang payak na kasagutan ng tugon dyan. Sundin natin ang salita ng Diyos, ibigin siya at ang ating kapwa. Hindi pwede ang wait lang, hindi pwede ang teka lang, hindi pwede ang mamaya na. Now na, God gave us 24 hours a day. God gave us 1,440 minutes a day. God gave us 86,400 seconds a day. Huwag sasayangin. Sa umagang ito, ay may tatlong bagay na gawing paalala upang hindi maligaw. Una, magpakasaya sa buhay, pero tandaan, lahat ay may hangganan. Have fun in life, but remember, everything has limits. Maging matalino, lahat ng bagay ay may katapusan, lumilipas, humihina, naluluma, nabubulok, nawawala. Binigyan tayo ng buhay at darating ang sandali na sasabihin sa atin, tapos na ang paglalakbay mo sa mundong ito. Kaya kapatid, ngayon mag-enjoy sa buhay kasama ang Diyos. Ipaglingkod ang lakas hanggat kaya pa, darating ang panahon, hihina ka. Ipaglingkod ang kayamanan na mayroong ka, darating ang araw na hindi mo na ito masasaligan ng iyong kaligayahan. Ipaglingkod ang oras habang buhay ka pa, darating ang sandali na papanaw ka. Does what you are doing now make sense? Does it matter? Pangalawa, gawin ang lahat ng gusto mo, pero tandaan, lahat ay ipagsusulit sa Diyos. Do everything you want, but remember, everything will be tested by God. Sa bawat tungkulin natin, mula sa pagiging simple, hanggang sa mataas na posisyon, o yung mga nasa simbahan at pamahalaan, o ano paman, ay makagagawa tayo ng buti sa kapwa. Narito ang motto ni Emma Henry, isang pulis na babae na ipinapatay ng mga taong walang kaluluwa. The law of the consequence holds no exception. The day of reckoning is not far off. Si Emma ay namatay na malinis ang budhi. Pinagkakasya lamang niya ang kanyang kaunting sahod. Hindi man lamang na ipagawa ang maliit nilang bahay, gayong mataas ang kanyang katungkulan. She chose to be righteous, no regrets. Pangatlo, piliin ang mabuti para walang pagsisihan sa huli. Choose the right so that there will be no regrets in the end. Bagamat masama ang takbo ng mundong ito, ay marami pa ring magandang bagay na makikita. Laganap ang pagkakataon na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi ka mababasyo. Salamat nga po pala sa mga kapatid sa inyong pag-volunteer sa pagtulong at pagkakaloob na magawa ang Lingap Kapatid at isusunod naman natin ang Lingap Barangay. Paano ka ba namimili? Dahil ba sa ginagawa ng marami ay gagawin na rin? Dahil ba sa uso ay susunod na rin?
o kung ano ang gusto ng Diyos at inuutos sa iyo, gawin mo. Kahit mali sa mata ng tao, basta tama sa paningin ng Diyos. Go ka lang. After all, He will be our judge and rewarder. Kapatid, kung nawala ka man noon sa paglilingkod, huwag mahiyang bumalik. Lagi namang may second chance. Ang mahalaga, pagbutihan mo na sa susunod. Lagi mong tatandaan, mas mahalaga yung ending kaysa sa beginning. Sinasabi sa Hebreo, Kabanatang 10, talatang 23, ang ganito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang pangako niya sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig, sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, arise and shine! Prepare the new generations. Nasa ating balikat ngayon ang napakahalagang responsibility na imulat natin sa ating mga anak, apo, o mga kabataan ang pagtatanim ng kabutihan. Ito'y magagawa lamang natin kung tayo na nangangaral ay magiging salamin at halimbawa nila. Sa atin ng biyaya ng Panginoon, pagkat ang mga batang magsisilaki ay dadalhin nila sa kanilang buhay ang tanim nating kabutihan. Ang ating naipunla ay darami at magpapasalin-saling lahi sa iba't ibang henerasyon na hindi kayang abutin ng ating isip. At sa ating paglisan sa mundong ito ay naroon ang ating magandang bakas. Ito ang sinulat ni William Channing. What a sublime doctrine it is that goodness cherished now is eternal life already entered upon. Tanungin mo nga ang katabi mo ngayon, kung ikaw ay titimbangin ngayon, ano ba ang gusto mo? Tamang bilang, tamang timbang, tamang hatol, tamang gantimpala. Purihin ang Panginoon. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal.
Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Ay manalangin. Lord Ama, pinupuri ka po namin, sinasamba sa mga oras na ito. Maraming po salamat, Ama, sa mga taong hinipo mo na nagkaloob sa mga oras na ito, na patuloy silang ingatan, gabayan, bigyan ng biyaya na siksik, liglig at tumaapaw na pagpapala, Panginoon. Maraming po salamat, Ama, sa pag-ingat niyo sa amin. Patuloy niyo po kami bigyan ng mahabang buhay at kalakasan, malusog at masilang pangatawan. Lord Ama, ito po aming dalangin, ito po aming hiling, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.
Dakila at mapagpalang Diyos na aming Ama, muli salamat sa buhay na ipinagkakatiwala mo sa amin. Salamat po Diyos sa lahat ng iyong mga biyaya at pagpapala, sa iyong pag-iingat at sa iyong gabay na nararanasan namin sa araw-araw. At higit sa lahat, salamat sa kapangyarihan ng iyong mga salita na patuloy na nagbubukas sa aming mata ng pananampalataya at nagbibigay sa amin ng panibagong perspektibo at pananaw kung paano namin haharapin ang araw-araw na hamon sa buhay. Tulungan mo nawa o Diyos na kung kami magpapakasaya sa buhay, lagi naming unawain at tanggapin na ito ay may hangganan. Tulungan mo po na para lubusan naming ma-enjoy ang buhay na ito, ay lagi naming isama sa aming mga pangarap, sa aming mga plano, higit sa lahat, sa aming mga paglilingkod, ay kasama ka namin. Gayon din, kung gagawin namin ang mga bagay na naisin namin, tandaan namin na lahat ng ito ay ipagsusulit namin sa iyo. Lakip ang mga consequences kung kami man ay nagkamali at kung kami man ay naging tama sa aming pagpapasya sa buhay. Higit sa lahat, O Diyos, tulungan mo kami na ma-discern namin ang pinakamabuti upang ang aming mga pagdidesisyon, ang lahat ng aming mga aksyon ay hindi namin pagsisihan sa bandang huli. Salamat po, O Diyos, sa mga dakilang katotohanan, mga salitang payak at simple na aming magagamit na instrumento sa aming pang-araw-araw na pananampalataya at paglilingkod. Purihin ang iyong dakila at banal na pangalan. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon ang may mga kaarawan. May 3 Miles Joseph de la Cruz, Wilfredo Napa, at Joselito Mejia. May 5 Arman Gonzalez. May 6 Sandy Crisostomo, John Patrick Araneta, at May 8 Jonathan Mina at Maria Teresa Napa. Dalangin namin ang panibagong taon na puno ng pagtatagumpay, kalusugan at kapayapaan sa kanilang mga buhay. Tinataas din namin sa iyo ang wedding anniversary, May 6, ni Kuya Kaloy at Emily Man. Panginoon, samahan mo po sila at patuloy nilang maranasan ang iyong presensya sa kanilang pagsasama. At sa aming pansamantalang pag-iwalay o Diyos, dinadalangin din namin sa iyo. Humayo kami puno ng pag-asa, pag-ibig at pananampalataya sa tanging matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang bendisyon ng Panginoon. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos sa lahat, ang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng Anak, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo, lakip ang kapayapaan, ang kaligtasan, at pagtatagumpay. Sumayin niyo nawa at manatili sa inyo ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen. Amen.